Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang Pariseo na makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay heart. Sa ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo, palaging ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ang kahalagahan ng loob. Hindi lang ito basta damdamin o iniisip na naririnig lamang kapag sinabing magandang loob o masamang loob. Ang loob sa pananampalatayang Kristiyano ay ang puso ng ating pagkatao. Ang ating tunay na intensyon, ang ating pinanggagalingan at ang ating tunay na pagkakakilanlan sa harap ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Lucas, makikita natin si Jesus na inimbitahan sa hapunan ng isang Pariseo. Ngunit sa halip na magsimula sa isang mapayapang pagkain, naging isa itong pagkakataon ng matalim na pagtuturo. Napansin ng Pariseo na hindi naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Isang ritual na para sa kanila ay tanda ng kabanalan. Ngunit hindi nagpaliwanag si Jesus. Sa halip, ibinato niya ang isang matapang na obserbasyon. "Kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo ay puno ng kasakiman at kasamaan." Ang sinasabi ni Jesus dito ay hindi tungkol sa literal na hygiene o kalinisan ng katawan, kundi sa pagkukunwari. Ang pag-aakalang sapat na ang panlabas na anyo, ang panlabas na pagsunod sa batas, at ang panlabas na kabanalan. Ngunit ang Diyos ay hindi humahanga sa ganda ng panlabas. Ang hinahanap niya ay ang loob. Ang tunay na kabanalan ay hindi makikita sa ayos ng pananamit, sa damit ng dasal na binibigkas, o sa pagiging aktibo sa mga gawaing simbahan. Ang tunay na kabanalan ay nakaugat sa kung ano ang laman ng ating puso. May malasakit ba tayo? Marunong ba tayong umunawa? Tapat ba ang ating hangarin? Ang Ebanghelyo ay tila nagsisindi ng ilaw sa isang madilim na bahagi ng ating buhay. Lahat tayo, minsan o madalas, ay naging tulad ng mga Pariseo. Maayos sa panlabas ngunit gulo-gulo sa panloob. Nakangiti ngunit may galit o inggit sa puso. Aktibo sa simbahan ngunit naninira o nanlalait sa kapwa. Kumakanta ng papuri ngunit walang malasakit sa kapwa na naghihirap. Ang problema ay hindi lamang sa pagkukunwari, kundi sa pagkalimot natin na ang Diyos ay tumitingin hindi sa labas, kundi sa loob. Napakahalaga ng loob sa ating pananampalataya. Doon nabubuo ang ating mga intensyon. Doon isinisilang ang ating pasya na magmahal, magpatawad at maging lingkod. Ang puso, ang altar kung saan tunay na nangyayari ang pagsamba. Kaya't kung ang ating puso ay puno ng galit, inggit, yabang at kasinungalingan, wala ring kabuluhan ang ating panglabas na pagsamba. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa kilos kundi sa loob. Kapag nabago ang loob, susunod ang gawa. Sinabi ni Jesus, "Magbigay kayo ng limos mula sa inyong kalooban at magiging malinis kayo sa harap ng Diyos." Hindi niya sinabing magbigay lamang ng sobra, kundi magbigay mula sa loob, mula sa pusong marunong magbahagi, pusong hindi sakim, pusong bukas sa Diyos. Ang panlabas na kilos ay nagkakaroon lamang ng kabuluhan kung ito ay bunga ng malinis at mapagpakumbabang loob. Sa panahon ngayon, napakaraming alok ng panlabas sa kagandahan.
Uso ang filters, ang branding, ang projection ng imahe sa social media. Ngunit minsan habang pinapaganda natin ang ating labas, unti-unti namang nalalaso ng ating loob. At kung napabayaan ng loob, hindi natin mararamdaman ang tunay na kapayapaan kahit gaano pa tayo kahusay sa panglabas. Kaya't ngayong araw, ang paanyaya sa atin ay simpleng-simple pero ubod ng lalim. Ayusin ang loob. Ito ang ugat ng tunay na kabanalan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang hinihingi lang ng Diyos ay isang pusong bukas sa Kanya. Pusong handang magpatawad, humingi ng tawad, magmahal at magbagong buhay. Sa huli, tandaan natin, ang Diyos ay hindi natutuwa sa hugis ng ating kamay kung ito'y nakataas sa panalangin, kundi sa tibok ng ating puso habang tayo'y nananalangin. Hindi siya natutuwa sa kapal ng ating panlabas na anyo ng kabanalan, kundi sa lalim ng ating loob na marunong magmahal. Kung malinis ang loob, lilinis din ang ating buhay. Kung totoo ang ating loob, magiging totoo rin ang ating pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, ano yung laman ng ating kalooban sa panahong ito? Malinis ba ito sa harap ng Diyos? O puno ng inggit, yabang, galit at pagkukunwari? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw na tumitingin sa puso ng bawat isa. Linisin mo ang aking kalooban. Hubugin mo ito ayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang yabang, kasakiman at lahat ng hindi tunay sa akin. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magmahal, at pusong tunay na sa iyo. Gawin mo akong malinis hindi lang sa panlabas, kundi sa kaibuturan ng aking pagkatao. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.